Nakatulala lang ako sa kawalan habang inaalala ko ang tagpong iyon. Ang hapdi, ang kirot, parang hiniwa ang puso ko ng paulit-ulit, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa nakita ng dalawa kong mata, ang nag-iisa kong anak na babae, ang aking bunso, at ang aking maliit na apo. Nakaupo sila sa isang malamig na bangko sa parke. Isipin niyo iyon, 3 maleta, isang batang umiiyak habang yakap ang kaniyang manyika, at ang anak ko na parang basahan na itinapon sa kalsada. Ang anak na pinalaki ko ng maayos, ang anak na minahal ko ng buong puso, ngayon ay nakikita kong nanginginig sa takot at kahihiyan. Sabi nila sa akin, "Nay, pinalayas kami." Pinalayas, parang aso. Ang sabi raw ng kaniyang biyenan, ang sabi raw ng kaniyang asawa, hindi raw sapat ang aming dugo. Hindi raw kami nababagay sa kanilang marangyang pamilya. Mababa raw kami, dugong marumi. Iyan ang tingin nila sa amin. Ang sakit, ang tindi ng hiya na naramdaman ko para sa anak ko. Alam niyo ba iyong pakiramdam na parang pinagtuturo kayo ng ibang tao? Iyong pakiramdam na para kayong basura sa paningin ng mga taong akala niyo ay pamilya na? Ilang taon tayong nagpakumbaba. Ilang taon tayong tumahimik para lang sa kapayapaan ng pamilya. Pero ito ang iginanti nila. Ang manugang na tinanggap ko ng buong puso. Ang pamilyang inakala kong magiging katuwang namin. Sila pa ang dudura sa mukha ng anak ko. Wala silang utang na loob. Wala silang puso. Nakita ko ang apo ko, si Angel. 4 na taong gulang pa lamang. Nakatingin sa akin ang kaniyang namumugtong mga mata. "Lola," ang sabi niya, "uwi na po tayo." Nadurog ako. Doon ko naramdaman ang init na umaakyat sa aking ulo. Hindi ito lungkot. Hindi na ito lungkot. Ito ay galit. Isang matinding galit ng isang ina na nakikitang inaapi ang kaniyang pamilya. Alam niyo mga kaibigan, bilang isang ina, bilang isang lola, sanay na tayong magsakripisyo. Ako ang ilaw ng tahanan. Ako ang taga-ayos ng gusot. Ako ang taga-salo ng problema. Mula nang iwan ako ng ama ni Liza, mula nang mag-isa akong nagtaguyod sa kaniya, ako na ang naging ama at ina. Nagtrabaho ako. Nagsumikap ako. Hindi ko ininda ang pagod. Hindi ko ininda ang puyat. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang buhay ng anak ko nang ipakilala niya sa akin si Adrian, ang kaniyang mapapangasawa. Tinanggap ko siya, kahit na may naramdaman akong mali, kahit na may kutob ako na iba ang tabas ng dila ng pamilya nila. Binaliwala ko iyon dahil mahal siya ng anak ko. Dahil gusto kong maging masaya ang anak ko. Naging sunod-sunuran ako sa gusto nila. "Nay, huwag ka na makialam," sabi ng anak ko noon, kaya tumahimik ako. Nagbigay ako tuwing may kailangan sila. Naroon ako tuwing kapos sila. Naroon ako tuwing may sakit ang apo ko. Ako ang nag-aalaga, pero para sa pamilya ng asawa niya. Para kay Don Roberto na biyenan niya. Ako ay walang kwenta. Isa lang akong matandang babae na nakatira sa isang lumang bahay. Isa lang akong probinsyana sa paningin nila. Hindi nila ako kinakausap sa mga handaan. Hindi nila ako tinatanong kung kumain na ba ako. Para akong hangin. Para akong kasambahay na taga-silbi lang sa kanila. Tinanggap ko iyon. Sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Para kay Liza. Para kay Angel. Titiisin ko. Pero may hangganan ang lahat. May hangganan ang pasensya ng isang ina. Akala nila ay habang buhay akong magiging tahimik. Akala nila ay habang buhay akong magpapaapi. Akala nila, dahil matanda na ako, dahil babae ako, ay wala na akong magagawa. Maling-mali sila. Ang pag-aakala nilang iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng kanilang buhay. Nakalimutan yata nila. Ang ilaw ng tahanan ay kaya ring maging apoy na tutupok sa lahat ng masama. Nang isakay ko ang anak at apo ko sa kotse noong hapong iyon, iba na ang takbo ng isip ko. Pinunasan ko ang luha ng anak ko. "Tahan na," ang sabi ko. "Hindi ka na nila masasaktan ulit." Hindi alam ng anak ko. At lalong hindi alam ng asawa niya at ng biyenan niya na ang kotseng sinasakyan namin, ang bahay na uuwian namin, at higit sa lahat, ang kumpanyang ipinagmamalaki ng biyenan niya,
ang imperyong Coastal Cargo na pinagyayabang nila sa buong Maynila. Iyon ay hindi kanila. Iyon ay akin. Oo. Tama ang narinig ninyo. Ako ang may-ari ng lahat sa loob ng maraming taon. Lihim akong nagpatakbo ng negosyo. Ginamit ko ang talino ko, ang sipag ko. Nagpatayo ako ng mga kumpanya. Nag-invest ako sa mga lupa, pero nanatili akong simple. Hindi ako nagsuot ng mamahaling alahas. Hindi ako nagparada ng magagarang sasakyan. Gusto ko kasing makita. Gusto kong subukan kung sino ang totoong nagmamahal sa amin ng totoo. Kaya hinayaan ko si Don Roberto na pamahalaan ang kumpanya ko. Hinayaan ko silang magpakahari sa kaharian na ako ang nagtayo. Wala silang kamalay-malay. Ang inaakala nilang empleyado lang. Ang inaakala nilang walang alam. Ako pala ang may hawak ng kanilang leeg. Hawak ko ang titulo ng lupa. Hawak ko ang mga kontrata. Hawak ko ang bangko. Isang pirma ko lang. Isang tawag ko lang sa telepono. Mawawala ang lahat sa kanila. Ang bahay na tinitirhan nila? Sa akin iyon. Ang kotseng minamaneho nila? Sa akin iyon. Ang perang ginagastos nila para ipahiya ang anak ko? Galing iyon sa bulsa ko. Tinawag nila kaming basura? Puwes. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung paano maglinis ng basura ang isang ina. Ang lihim na yaman na ito. Ito ang aking alas. Ito ang aking sandata. At gagamitin ko ito hindi para magpasikat, kundi para protektahan ang mga taong mahal ko. Tandaan niyo ito. Hindi masama ang maging mabait, pero ang kabaitan na inaabuso ay kailangang lagyan ng tuldok. Ang ginagawa ko ngayon ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. Ito ay para sa dangal ng aming pamilya. Kinuha nila ang ngiti ng anak ko. Pinaluhan nila ang apo ko. Yinatapakan nila ang pagkatao namin. Kaya hindi ako mananahimik. Babawiin ko ang lahat. Babawiin ko ang respeto na nararapat para sa amin. At sisiguraduhin ko na hinding-hindi na nila malilimutan ang pangalang Vivian Blackwell. Matututo sila ng leksyon. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Isang leksyon na nakaukit sa kasaysayan ng kanilang pagbagsak. Akala nila ay kaya nilang tapakan ang mga babae. Akala nila ay kaya nilang maliitin ang mga ina. Ipapakita ko sa kanila na ang babaeng tinawag nilang mahina ay siya palang may hawak ng kapangyarihan. Hindi ako titigil hanggat hindi sila lumuluhod at humihingi ng tawad. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Ito ang pangako ko at bilang isang ina. Hinding-hindi napapako ang aking pangako. Kayo mga kaibigan, kayo mga kapwa ko nanay, mga lola, mga anak, naranasan niyo na ba ito? Naranasan niyo na bang maliitin ng ibang tao? Naranasan niyo na bang ituring na parang ibang tao sa sarili niyong pamamahay? Kung oo, huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya dahil hindi kayo nag-iisa. Nandito ako. Nandito tayo para sa isa't isa. Ang kwentong ito ay para sa inyo. Ang kwentong ito ay patunay na kahit gaano pa kadilim ang gabi, sisikat at sisikat pa rin ang araw. Gusto kong marinig ang boses ninyo. Saan kayo nanonood ngayon? Kayo ba ay nasa Maynila? Nasa probinsya? O baka kayo ay nasa ibang bansa na nagpapakahirap para sa pamilya? Mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin nyo, Nay, nanonood ako mula sa... At ilagay nyo ang lugar ninyo. Pindutin nyo rin ang like button kung handa na kayong makita kung paano natin pababagsakin ang mga mapang-api. I-share nyo ang video na ito sa mga kakilala nyo na kailangan ng lakas ng loob. Tayo na. Simulan na natin ang kwento. Simulan na natin ang laban. Makinig kayo ng mabuti dahil ito ang totoong drama ng buhay. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabagtas namin ang daan pa uwi. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalabo dahil sa bilis ng aming takbo. Sa tabi ko, naroon ang aking anak na si Liza. Tulala. Mugto ang mga mata. Yakap-yakap niya ang apo kong si Angel na nakatulog na sa sobrang pagod at iyak. Bumigat ang dibdib ko. Parang kahapon lang. Ako ang naghehele kay Liza. Ako ang nagpupunas ng luha niya kapag nadadapa siya sa paglalaro. Ngayon,
Ibang klasing sugat ang natamo niya. Sugat na hindi nakikita ng mata pero tumatagos hanggang buto. Pinasok ng sasakyan namin ang malaking gate ng Forbes Park. Ito ang tahanan ko. Ito ang lugar na ipinundar ko mula sa dugo at pawis ko. Maraming tao ang nag-aakala na isa lang akong biyuda na nagmana ng konting ari-arian. Isang matandang mahilig magtanim ng orkidya sa hardin. Isang lola na walang alam sa mundo ng negosyo. Hayaan nating iyon ang isipin nila. Pagpasok namin sa mansyon, sinalubong kami ng katahimikan at kapanatagan. Manang Fe, tawag ko sa aming kasambahay na kasama ko na ng 3 dekada. Pakihanda ang kwarto ni Liza. At pakihanda na rin ang mainit na tubig pampaligo ni Angel. Hindi nagtanong si Manang Fe. Nakita niya ang mga maleta. Nakita niya ang itsura ng mag-ina ko. Alam na niya ang gagawin. Dinala ko sila sa guest suite sa 2 palapag. Pinanood ko silang matulog. Ang himbing ng tulog ni Angel. Ang inosente ng kaniyang mukha. Wala siyang kamalay-malay na kanina lang. Itinapon siya ng sarili niyang ama na parang basura. Nang masiguro kong mahimbing na ang tulog nila, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Bumaba ako sa aking opisina. Isinara ko ang pinto. Naupo ako sa aking mahogany desk. Sa harap ko, nakapatong ang isang audit report. Ito ang katotohanan na lingid sa kaalaman ng lahat. Ang pamilya ng asawa ni Liza, ang mga Westbrook, sila ay kilala sa lipunan bilang mga may-ari ng Coastal Cargo Solutions, isang malaking kumpanya ng logistics. Napakayabang nila. Kung umasta si Don Roberto, ang biyena ng anak ko, akala mo ay siya na ang hari ng Maynila. Lagi niyang ipinamumukha kay Liza na masuwerte ang anak ko dahil nakapag-asawa ito ng isang Westbrook. Sabi pa niya noon sa kasal, "Ingatan mo ang pangalan namin, iha. Mahalaga ang reputasyon ng pamilyang ito." Napangisi ako ng mapait. Reputasyon, kung alam lang nila. Kung alam lang sana nila ang totoo. Kinuha ko ang folder sa aking drawer. Binuklat ko ito. Nakapangalan doon ang tunay na may-ari ng Coastal Cargo Solutions. Hindi si Don Roberto. Hindi ang asawa ni Liza na si Adrian. Ang nakasulat doon ay Apex Logistics International. At sino ang may-ari ng Apex Logistics? Ako. Si Vivian Blackwell. 5 taon na ang nakararaan. Palihim kong binili ang kumpanya nila. Gumamit ako ng mga shell company. Gumamit ako ng mga abogado para itago ang pangalan ko. Bakit ko ginawa iyon? Dahil gusto kong makita kung anong klaseng tao sila. Gusto kong subukan ang kanilang pagkatao. Hinayaan ko silang maglaro. Hinayaan ko silang magpanggap na boss. Hinayaan ko silang mag-utos. Magpasikat, magwaldas ng pera na akala nila ay kanila. Gusto kong makita kung paano nila tratuhin ang anak ko kapag wala ako sa paligid. At ngayon ay nakita ko na ang sagot. Bagsak sila sa pagsubok. Hindi lang sila mga hambog. Sila ay mga demonyo. Tinapon nila ang anak ko. Pwes, oras na para bawiin ng tunay na may-ari ang kaniyang imperyo. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko ang aking private auditor. "Hello?" Sagot niya sa kabilang linya. "Simulan mo na," ang sabi ko. Gusto ko ng full audit ng Coastal Cargo. Lahat ng kontrata, lahat ng perang nawala, lahat ng loan na pinirmahan ni Don Roberto. Hanapin mo lahat. "Opo, ma'am," sagot niya. Ibinaba ko ang telepono. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tanaw ko ang hardin. Ang ganda ng mga bulaklak. Pero sa likod ng kagandahan, may mga tinik. Ako ang tinik na iyon. Akala nila ay kaya nilang tapakan ang anak ko dahil wala kaming laban. Akala nila ay basta-basta na lang nila kami maitatapon. Nagkakamali sila. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Ang kumpanyang ginamit nila para tanggalan ng trabaho ang anak ko. Sa akin iyon. Ang perang ipinangwawaldas nila. Sa akin iyon. Ang lupang tinatayuan ng warehouse nila. Sa akin iyon. Nasa palad ko ang buhay nila. At handa na akong isara ang kamao ko. Kinaumagahan. Maagang sumikat ang araw. Pero sa bahay ng mga Westbrook, sigurado akong madilim ang kanilang mundo. 8:00 ng umaga, nang tawagan ko si Harold. Si Harold ang manager ng bangko na humahawak sa mga account ng Coastal Cargo.
Matagal ko na siyang kakilala. May utang na loob siya sa akin noong nagsisimula pa lang siya sa industriya. Harold, bati ko sa kaniya. Si Vivian ito. Mrs. Blackwell, sagot niya agad. Halata ang respeto sa boses niya. Ano po ang maipaglilingkod ko? Huminga ako ng malalim. Ito na. Gusto kong i-freeze mo ang credit line ng Coastal Cargo Solutions. Ngayon din, natahimik sa kabilang linya. Alam ni Harold ang ibig sabihin nito. Ang Coastal Cargo ay umaasa sa utang para mabuhay. Kailangan nila ng revolving credit para pampasweldo, para pambayad sa gasolina ng mga truck, para pambayad sa mga supplier. Ang credit line na iyon ay nagkakahalaga ng 85 milyong piso. Malaking pera, pero sa isang iglap, kaya kong ipatigil iyon. Ma'am, medyo nanginginig ang boses ni Harold. Araw po ng pasweldo ngayon. Kapag ginawa natin ito, tatalbog ang mga tseke nila. Alam ko, Harold, sagot ko. Iyon mismo ang gusto kong mangyari. Sabihin mo sa kanila na may internal review. Sabihin mo na may nakitang security breach. Magdahilan ka. Basta ang gusto ko, walang lalabas na kahit isang sentimo sa account na iyon. Masusunod po, ma'am, sagot niya. Ibinaba ko ang telepono. Binuksan ko ang aking tablet. 6 na buwan na ang nakararaan. Nagpakabit ako ng mga CCTV camera sa loob ng opisina ng Coastal Cargo. Hindi alam ni Don Roberto at Adrian na nakikita ko ang bawat galaw nila. Sa screen, nakita ko si Don Roberto. Nakaupo siya sa kaniyang magarang leather chair. Nakataas ang paa sa mesa. Humihit-hit ng mamahaling tabako. Mukha siyang hari, pero maya-maya lang, tumunog ang telepono sa mesa niya. Sinagot niya ito ng padabog. Ano? Sigaw niya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagiging mapula, naging maputla siya. Ibinaba niya ang paa niya sa mesa. Nabitawan niya ang tabako. Anong ibig mong sabihing declined? Sigaw niya sa telepono. Ako si Roberto Westbrook. Kilala ako sa buong Maynila. Ayusin niyo yan. Napangiti ako. Nagsisimula na. Ilang minuto pa, pumasok naman ang sekretarya niya. Mukhang takot na takot. Sir, sabi ng babae. Kahit walang audio ay nababasa ko ang takot sa kilos niya. Tumatawag po ang Meralco. Puputulan daw po tayo ng kuryente sa warehouse ngayon kung hindi mababayaran ang bill. Tumalbog daw po ang tseke. Nakita kong napahawak sa dibdib si Don Roberto. Nagpapawis siya. Tumayo siya at naglakad ng pabalik-balik sa kwarto. Tinawagan niya ang anak niyang si Adrian. Nakita ko sa kabilang camera feed si Adrian. Nasa sarili niyang opisina. Mukhang nagpapanik din. May hawak na mga papeles si Adrian. Mukhang mga reklamo galing sa mga truck drivers. Hindi sila makakabiyahe dahil walang pambayad sa gasolina. Ang gas card ng kumpanya? Declined din. Sarado ang gripo. Walang dadaloy na pera. Dito na nila mararanasan ang tinatawag na gipit. Sanay silang mamuhay ng marangya gamit ang pera na hindi naman kanila. Ngayon, mararamdaman nila kung paano mabuhay nang walang kasiguraduhan. Ganyan ang naramdaman ng anak ko noong pinalayas nila. Walang matutuluyan, walang pera, walang matatakbuhan. Ngayon, ibinabalik ko lang sa kanila ang pabor. Tinawag nila itong negosyo. Pero para sa akin, personal ito. Pinanood ko silang magkandara pa. Pinanood ko silang magsisigaw sa telepono. Pinanood ko silang pagpawisan ng malamig. At sa totoo lang, masarap sa pakiramdam. Masarap makita na ang mga taong mapang-api ay lumuluhod din pala kapag tinamaan ng karma. Pero simula pa lang ito, ang 85 milyong piso na nawala sa kanila, barya lang yan kumpara sa kukunin ko. Kukunin ko ang dangal nila. Kukunin ko ang pangalan nila hanggang sa wala nang matira kundi ang katotohanan na sila ay mga huwad. Sila ay mga magnanakaw na nagbihis mayaman. At ako ang huhubad sa maskara nila. 3:00 ng hapon. Nasa sala kami ni Liza. Tahimik kaming umiinom ng tsaa. Sinusubukan kong pakalmahin ang loob niya. Biglang tumunog ang telepono ni Lisa na nakapatong sa mesa. Nakita ko ang pangalan sa screen. Habi, iyon pa rin ang pangalan ni Adrian sa contacts niya. Nanginig ang kamay ni Liza. Namutla siya. Bumalik ang takot sa mga mata niya. Nay, bulong niya. Siya to.
Si Adrian. Tumingin ako sa kaniya ng diretsyo. Sagutin mo, utos ko. I-loudspeaker mo. Nandito ako. Huwag kang matakot. Huminga ng malalim si Liza. Pinindot niya ang answer button. Hello? Nanginginig ang boses niya. Liza! Sigaw ni Adrian sa kabilang linya. Wala man lang. Kamusta? Wala man lang. Nasaan kayo ng anak mo? Sigaw agad. Ano na naman bang ginawa mo? Bulyaw ni Adrian. Bakit naka-freeze ang mga accounts ng kumpanya? May ginalaw ka ba sa mga report bago ka umalis? Sinadya mo ba to? Napapikit si Liza. Wala akong ginawa, Adrian. Pinalayas niyo ako, di ba? Wala akong access sa... Huwag ka nang magsinungaling, putol ni Adrian. Alam kong may ginawa ka. Ikaw talaga, kahit kailan, perwisyo ka. Mula nang dumating ka sa buhay namin, minalas na kami, napakuyom ako ng kamao. Ito ang tinatawag na gaslighting. Siya na nga ang nambabae. Siya na nga ang nampalayas. Siya na nga ang nanakit. Pero sa kwento niya, siya pa ang biktima. Si Liza pa ang may kasalanan. Pinalalabas niyang sira ulo ang anak ko. Adrian, please, umiiyak na si Liza. Hayaan niyo na kami. Tahimik na kami rito. Tahimik? Tumawa ng nakakaloko si Adrian. Akala mo ba matatahimik ka? Makinig ka sa akin, Liza. Alam kong nagsumbong ka na sa nanay mo. Tumigil siya sandali. Sabihin mo sa nanay mo, ibigay sa akin ang titulo ng condo unit sa Makati. Iyong nasa Rockwell. Nanlaki ang mata ni Liza. Ang kondo na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Iyon ay pamana ko sana kay Angel. Bakit ko ibibigay yon? Tanong ni Liza. Dahil kapag hindi niyo ibinigay yon, bumaba ang boses ni Adrian. Naging malamig, naging parang ahas. Kukunin ko si Angel sa'yo. Napahawak sa bibig si Liza para pigilan ang hikbi. May pera kami, Liza. May mga abogado kami. Pagpapatuloy ni Adrian. Mapapalabas namin na wala kang kakayahang magpalaki ng bata. Mapapalabas namin na may sakit ka sa isip. Hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Doon na bumigay si Liza. Humagulgol siya. Huwag, Adrian. Parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Tumingin ako sa abogado ko na si Attorney Christine. Kanina pa siya nakaupo sa sulok. Tahimik. Hawak niya ang recording device. Tumango si Attorney Christine sa akin. Nakuha na namin ang kailangan namin. Extortion, pananakot, pang-aabuso. Lahat yan ay nakarecord. Lahat yan ay magagamit sa korte. Kinuha ko ang telepono mula kay Liza. Adrian, sabi ko, natahimik sa kabilang linya. Oh, nandyan ka pala, old lady. Sagot niya nang may panghahamak. Oo. Nandito ako, kalmado kong sagot. Narinig ko ang lahat, mabuti, sabi niya. Ihanda niyo na ang titulo ng lupa. Bibigyan ko kayo ng 24 oras. Sige, sabi ko. Maghihintay kami. Pinatay ko ang telepono. Niyakap ko si Liza. Nay, kukunin daw niya si Angel. Iyak ni Liza. Mayaman sila, Nay. Malakas sila. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Anak, makinig ka sa akin, bulong ko. Hindi sila malakas. Maingay lang sila. Tumingin ako kay Attorney Christine. Simulan na natin ang kaso, utos ko. Gusto kong ibaon sila sa kaso. Custody battle. Violence against women and children. Extortion. Lahat ng pwedeng isampa mo. Akala ni Adrian ay nanalo siya sa tawag na iyon. Akala niya ay napasuko niya kami sa takot. Hindi niya alam. Ang bawat salitang binitawan niya ay pako na magsasara sa kaniyang sariling kabaong. Hinayaan ko siyang magsalita para mahulog siya sa sarili niyang bitag. Gusto niya ng kondo sa Makati? Ang ibibigay ko sa kaniya ay selda sa Bilibid. Kinaumagahan, malamig ang simoy ng hangin. Pero sa loob ng aming tahanan, ramdam ko ang bigat ng tensyon. Nasa veranda ako, humihigop ng kape. Pinagmamasdan ko ang mga puno sa hardin. Tahimik, payapa. Pero alam kong sa likod ng katahimikang ito ay may bagyong paparating. Hindi bagyo ng ulan o hangin, kundi bagyo ng katotohanan. Ilang sandali pa, dumating na siya, si Marcus.
ang aking head of security. Matagal ko na siyang tauhan. Subok na ang kaniyang katapatan, kahit kailan. Hindi siya pumupunta sa bahay ko ng ganito kaaga kung walang importanteng balita. Nakita ko siya mula sa malayo. Mabigat ang kaniyang mga hakbang. Seryoso ang kaniyang mukha. Walang ngiti. Nakasuot siya ng itim na jacket at sa kaniyang kamay may bitbit siyang isang brown envelope. Makapal ang laman nito. Mukhang mabigat, hindi dahil sa dami ng papel, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala nito. Pumasok siya sa veranda. "Magandang umaga po, ma'am," bati niya. Pero ang boses niya ay mababa. Parang may halong pag-aalala. "Maupo ka, Marcus," sabi ko. "Anong dala mo?" Hindi siya agad sumagot. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Sa tabi ng tasa ng kape ko, tinignan ko ang envelope. Parang ayaw ko itong buksan. May kutob ako na ang laman nito ay magpapabago sa lahat. "Ma'am," sabi ni Marcus. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. May nahanap kami. Huminga siya ng malalim. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala natin. Hindi lang si Ma'am Liza ang biktima. Kumabog ang dibdib ko. Kinuha ko ang envelope. Dahan-dahan ko itong binuksan. Bumulaga sa akin ang isang litrato. Litrato ng isang babae. Pinagmasdan ko itong mabuti. Maganda siya. Morena. May mahabang buhok na itim. Maamo ang kaniyang mukha. Mukhang mabait. Mukhang disente. Pero ang nakapagpataas ng balahibo ko. Ang nakapagpatigil ng pagtibok ng puso ko ng ilang saglit ay ang kaniyang itsura. Kamukhang kamukha siya ng anak ko. Kamukha siya ni Liza. Para silang pinagbiyak na bunga. Pareho ang hugis ng mukha. Pareho ang ngiti. Pareho ang amo ng mga mata. "Sino siya?" tanong ko. Halos pabulong na lang ang boses ko. "Michelle ang pangalan niya." "Ma'am," sagot ni Marcos. "Naging girlfriend siya ni Adrian. 3 taon na ang nakararaan. Bago pa makilala ni Adrian, si Ma'am Liza. 3 taon. Bago ang anak ko. Ibig sabihin, may nauna na." Kinuha ko ang iba pang dokumento sa loob ng envelope. Isa-isa ko itong binasa. Bawat pahina, bawat salita, parang tinik na tumutusok sa akin. May police report. May blotter sa barangay. May mga medical records galing sa ospital. "Anong nangyari sa kaniya?" tanong ko. Kahit na sa totoo lang, parang alam ko na ang sagot. Parang nababasa ko na ang kwento kahit hindi pa sinasabi. "Parehong estilo, ma'am," paliwanag ni Marcus. Nakinig ako ng mabuti. Niligawan siya ni Adrian. Masugid. Araw-araw may bulaklak. Araw-araw may chocolate. Hatid sundo. Ipinakilala sa mga magulang. Napapikit ako. Ganiyan din ang ginawa niya kay Liza. Ang bait-bait niya noon. Ang galang-galang. Sabi pa nga ng mga kaibigan ni Liza noon. "Napakaswerte mo. Parang Prince Charming. Isang malaking palabas lang pala ang lahat." Nagpatuloy si Marcos. Pinaibig niya ng husto si Michelle. Noong nakuha na niya ang loob, inalok niya itong tumira sa kondo niya. Live-in daw, para makapag-ipon para sa kasal. Tumango ako. Alam ko ang sunod na mangyayari. Tapos, sabi ni Marcos, ang boses niya ay may halong galit. Unti-unti siyang inubos. Inubos. Tamang-tama ang salitang iyon. Hindi lang pera ang inubos. Pati ang tiwala sa sarili, pati ang pagkatao. Humingi si Adrian ng pera kay Michelle. Kwento ni Marcos. Sabi niya, may investment daw sa kumpanya ng tatay niya. Kikita daw ng malaki, doble daw ang balik. Naniwala si Michelle. Siyempre maniniwala siya. Mahal niya eh. Tiwala siya sa lalaking akala niya ay mapapangasawa niya. Ibinigay ni Michelle ang ipon niya, sabi ni Marcos. Halos 2 milyong piso. Ipon niya iyon sa pagtatrabaho bilang graphic designer ng 5 taon. Ibinenta pa niya ang mga alahas na pamana ng lola niya. 2 milyong piso. Para sa mga tulad namin. Barya lang iyon. Pero para sa isang ordinaryong empleyado, dugo at pawis iyon. Pangarap iyon. Kinabukasan iyon na ninakaw ng isang walang hiyang lalaki. Pagkatapos makuha ang pera, patuloy ni Marcos. Nagbago ang ugali ni Adrian. Dito na nagsimula ang impyerno. Nagsimula ang panlalait. Sinabihan niyang bobo si Michelle. Sinabihan niyang walang kwenta. Kapag umiiyak si Michelle,
Sinasabihan niyang o overacting. Napakuyom ang kamao ko. Naaalala ko si Liza. Ilang beses ko siyang nakitang umiiyak sa kwarto. Kapag tinatanong ko kung bakit, ang sabi niya, wala nay. Sabi kasi ni Adrian, masyado akong maramdamin. Kasalanan pa pala ng anak ko na nasasaktan siya. Iyon pala ang laro ni Adrian. Ginugulo niya ang isip ng babae. Pinapaniwala niya na ang biktima ang may problema. At sa huli, pagtatapos ni Marcus, pinalayas din siya. Parang si Liza, pinalayas siya sa kondo. Hating gabi, walang dalang pera, walang matutuluyan. Sinarado ang pinto, pinalitan ang lock. Walang tinira kahit ano. Wala ng pera, wala ng dignidad, wala ng pag-asa. Nanlumo ako. Ang bigat sa pakiramdam. Isipin niyo ang hirap na dinanas ng babaeng iyon. Mag-isa, walang pamilyang matakbuhan. Pero hindi lang iyon ang nalaman namin. May isa pang pasabog si Marcus. Inilabas niya ang isang tablet mula sa kaniyang bag. Binuksan niya ito. Panoorin niyo po ito, ma'am, sabi niya. Nakuha ito ng IT team namin. Galing ito sa cloud account ni Adrian. Akala niya nabura na niya sa laptop niya. Pero na-recover namin sa backup. Ibinigay niya sa akin ang tablet. May video file na nakabukas. Tinawag ko si Liza. Anak, sabi ko, lumabas ka muna sandali. May kailangan kang makita. Lumabas si Liza, galing sa kusina. Mugto pa rin ang mata. Tumabi siya sa akin. Ano yon, Nay? Tanong niya. Panoorin mo, sabi ko. Pinindot ko ang play. Nagsimula ang video. Madilim ang paligid. Nasa loob ng kotse o kwarto. Si Adrian, nakaluhod, umiiyak. Nakafocus ang kamera sa mukha niya. Kitang-kita ang luha na tumutulo sa mata niya. Kitang-kita ang sakit sa mukha niya. O dapat ko bang sabihin? Ang pag-arte ng sakit. Nagsalita si Adrian sa video. Mahal, patawarin mo ako. Ang ganda ng boses. Basag, paos. Parang totoong nagsisisi. Alam kong nasaktan kita, sabi ni Adrian sa video. Alam kong naging gago ako. Pero nagbago na ako. Huminga siya ng malalim sa video. Tumingin sa kamera ng diretsyo. Nagpa-therapy na ako. Totoo, sabi ng doktor. May issues daw ako sa childhood ko. Pero inaayos ko na. Ang galing umarte. Kung hindi ko kilala ang demonyong ito, baka maniwala pa ako. Ikaw lang ang mahal ko, sabi pa niya. Ikaw lang. Wala nang iba. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Bumalik ka na sa akin. Please. Natapos ang video. Natahimik kami. Pero may napansin ako. Tumingin ako kay Liza na nasa tabi ko. Namumutla siya. Nanginginig ang kaniyang mga labi. Ang mga kamay niya ay nanginginig din habang nakahawak sa laylayan ng damit niya. Parang nakakita siya ng multo. Nay, bulong niya. Bakit, anak? Tanong ko. Hinawakan ko ang balikat niya. Malamig ang balat niya. Iyan. Nanginginig ang boses ni Liza. Tumulo ang luha niya. Iyan mismo ang sinabi niya sa akin, sabi ni Liza, noong nakaraang taon. Noong nahuli ko siyang may ka-text na ibang babae. Noong nag-impake ako para umalis. Tumingin sa akin si Liza. Nanlalaki ang mga mata sa takot at gulat. Iyan mismo, Nay. Walang labis, walang kulang, ang linya, ang tono ng boses, ang paghinto para huminga, ang pagbanggit sa therapy, pati ang pagluhod, pati ang pagpunas ng luha gamit ang likod ng palad, lahat, parehong-pareho. Biglang luminaw ang lahat sa akin. Parang may sumabog na ilaw sa utak ko. Si Adrian ay hindi lang basta masamang asawa. Hindi lang siya basta ng bababae. Siya ay isang serial predator, isang manloloko na may sinusunod na pattern, may script, may formula para sa kaniya. Ang mga babae ay hindi tao. Wala tayong halaga sa kaniya. Para sa kaniya, kami ay mga project, mga target, mga bangko na pwedeng pagnakawan, mga laruan na pwedeng paglaruan. At itapon kapag nagsawa na, nakakasuklam, nakakadiri. Ginagamit niya ang parehong script sa bawat biktima. Paiibigin, papaniwalain na special sila, kukutkutan ng pera, sisirain ang tiwala sa sarili,
At kapag wala nang mapiga, kapag tuyo na, itatapon na parang basura. At kapag nahuli, kapag muntik nang mabuko, ilalabas niya ang video script na iyon. Luluhod, iiyak, magdadahilan tungkol sa childhood trauma para kaawaan siya ng babae, para patawarin siya, at para makapagsimula ulit siya ng panloloko. Naramdaman ko ang galit na umaakyat sa lalamunan ko. Hindi ito ordinaryong galit. Ito ay gigil. Gigil na gigil ako. Gusto kong durugin ang mukha niya na nasa tablet. Gusto kong sumigaw. Pinaikot niya ang anak ko. Pinaikot niya si Michelle. Pinagkakitaan niya ang pagmamahal na ibinigay sa kaniya. Hindi ito pag-ibig. Krimen ito. Panloloko ito. At sigurado ako. Siguradong ako. Hindi lang si Michelle at Liza ang biktima. Sa galing niyang umarte. Sa kinis ng script niya, baka marami pa sila. Baka may iba pang babae na umiiyak ngayon sa sulok. Iniisip na sila ang may kasalanan. Tumingin ako kay Marcus. Bumalik ang pagiging general ko. Wala nang luha. Wala nang awa. Marcus? Tawag ko. Po? Sagot niya. Hanapin mo si Michelle. Utos ko. Madiin. Walang diskusyon. Hanapin mo siya ngayon din. Kahit saan siya nagtatago. Kahit saang lupalop siya naroon. Dalhin mo siya rito. Para saan po, ma'am? Tanong ni Marcus. Para kasuhan natin? Umiling ako. Hindi, sagot ko. Hindi natin siya kakasuhan. Kakampihan natin siya. Tumingin ako kay Liza. Kailangan nating pag-isahin ang mga biktima? Paliwanag ko. Kailangan makita ni Michelle si Liza. At kailangan makita ni Liza si Michelle. Bakit? Dahil ang mga mapang-abuso, tulad ni Adrian. Ang lakas nila ay nanggagaling sa pagkakawatak-watak ng mga biktima. Umaasa sila sa pananahimik. Umaasa sila na magkikimkim ng hiya ang mga babae. Umaasa sila na aakalain ng mga babae na sila ang may kasalanan, na sila ang nagkulang, kaya hindi sila nagsasalita, kaya hindi sila lumalaban. Pero kapag nagsama-sama ang mga biktima, kapag nagkita sila, kapag nagkausap sila, kapag nalaman nila na hindi sila nag-iisa, na hindi sila nababaliw, kapag nalaman nila na pareho lang pala ang script na ginamit sa kanila, doon mismo magtatapos ang kapangyarihan ng manloloko. Doon mawawala ang hiya. At ang papalit sa hiya? Galit. Banal na galit. Bubuuin natin ang isang hukbo. Sabi ko kay Liza habang hinahawakan ang kamay niya. Malamig pa rin ang kamay niya. Pero nakita ko sa mata niya, may nagbago. Wala na ang pagkalito. Ang nakikita ko na ay apoy. Hindi ka na nag-iisa ngayon, anak, sabi ko. At si Michelle, hahanapin natin siya. Sasabihin natin sa kaniya na hindi na rin siya nag-iisa. Wawakasan natin ang script ni Adrian. Tapos na ang palabas niya. Tapos na ang drama niya. Siya ang direktor ng sarili niyang pelikula. Pero nakalimutan niya, ako ang producer. Ako ang may-ari ng sinehan. At ako ang magpapasya kung paano ito magtatapos. At ang huling eksena ng pelikulang ito, hindi siya ang bida na magwawagi. Hindi siya ang kawawang lalaki na may trauma. Siya ang kontrabida. Siya ang halimaw na babagsak sa lupa. Dudurog ang mukha sa semento. At kaming mga babaeng niloko niya, kaming mga inakala niyang mahina, kami ang tatayo. Taas noo, nakapaa sa ibabaw ng kaniyang abo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mataas na ang sikat ng araw. Wala na ang dilim ng madaling araw. Oras na para maningil. Marcus, sabi ko, umalis ka na. Huwag kang babalik hanggat hindi mo kasama si Michelle. Masusunod po, ma'am. Umalis si Marcus. Naiwan kami ni Liza. Niyakap ko siya. Matatapos din ito, anak. Bulong ko. At sa huli, tayo ang mananalo. Sabado ng umaga, nang dumating si Michelle sa aming bahay, mabigat ang kaniyang mga hakbang. Nakayuko siya habang papasok sa foyer ng aming mansyon. Halata sa kaniya ang kaba. Halata ang takot. Siguro ay iniisip niya na galit kami sa kaniya. Siguro ay iniisip niya na sisisihin namin siya sa pagkasira ng pamilya ng anak ko. Sinalubong ko siya. Tuloy ka, iha. Bati ko sa kaniya nang mahinahon. Tumingala siya. Namumula ang kaniyang mga mata. Mrs. Blackwell, bati niya. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin.
Dinala ko siya sa sala. Naroon si Liza. Nakaupo sa sopa. Nakatingin sa malayo. Nang makita ni Liza si Michelle, tumayo ang anak ko. Natahimik ang buong kwarto. Pinagmasdan ko silang dalawa. Parehong maganda, parehong matalino, at parehong binasag ng iisang lalaki. Inaasahan ko na magkakaroon ng sigawan. Inaasahan ko na magkakaroon ng sumbatan. Pero mali ako. Nakita ni Liza ang sarili niya sa mga mata ni Michelle. Nakita ni Michelle ang sakit na dinanas niya sa mukha ni Liza. Walang salitang lumabas sa bibig nila. Bigla na lang silang naglapit at nagyakapan. Isang mahigpit na yakap. Yakap ng dalawang babaeng nakaligtas sa iisang bagyo. Doon, bumuhos ang luha nila. Patawad, bulong ni Michelle. Hindi ko alam na may asawa siya noong una. Wala kang kasalanan, sagot ni Liza habang umiiyak. Pareho tayong niloko. Pareho tayong naging biktima. Naupo kami. Naktimpla ako na tsa. Nakinig ako habang nagkukuwento si Michelle. Ang bawat detalye ng kwento niya ay parang salamin ng kwento ni Liza. Ang pagbabawal sa kaniya na makipagkita sa mga kaibigan. Ang pangungutang ng pera na hindi na binayaran. Ang paninigaw kapag hindi nasusunod ang gusto ni Adrian. Ang pagpapalaya sa kaniya nang walang dala. Akala ko ako ang may mali, sabi ni Michelle habang pinupunasan ang luha. Ilang taon kong dinala ang hiya. Akala ko hindi ako sapat. Hinawakan ko ang kamay niya. Iha, makinig ka, sabi ko ng mariin. Walang mali sa'yo. Ang mali ay ang lalaking nanloko sa inyo. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ngayon, may gagawin tayo. Hindi pwedeng ganito na lang. Hindi pwedeng may susunod pang biktima. Tumango. Si Michelle. Nagbago ang anyo ng mukha niya. Mula sa pagiging takot, nakita ko ang tapang. Handa akong tumestigo, sabi ni Michelle. Itinago ko ang lahat ng resibo. Itinago ko ang mga text messages, pati ang CCTV footage kung saan nagmamakaawa siya sa harap ng bahay ko. Nasa akin pa ang lahat. Napangiti ako. Ito ang hindi inasahan ni Adrian. Akala niya, ang mga babaeng sinaktan niya ay magkakaaway. Akala niya, mag-aagawan sila sa kaniya. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Hindi niya alam. Ang mga babaeng sinaktan niya ay nagkakaisa na ngayon. Nabuo na ang alyansa. Isang alyansa na gawa sa luha, sakit, at ngayon ay galit. Tinawag ko itong hukbo ng mga kababaihan. 3 babae, laban sa isang imperyo ng kasinungalingan. Sabi nila, walang mas matapang pa sa babaeng ipinaglalaban ang kaniyang dangal. Pwes, humanda sila. Dahil 3 kaming sisingil sa kanila, dumating ang gabi ng parangal. Ang Manila Hotel ay puno ng ilaw at ganda. Dito gaganapin ang Business Leader of the Year Awards. At ang bida sa gabing ito, walang iba kundi si Don Roberto Westbrook, ang biyena ng anak ko. Ang magnanakaw na nagbihis negosyante, gusto ng abogado ko na ipatigil ang event. Gusto niyang maglabas ng court order. Pero tumanggi ako. Hayaan mo silang magsaya, sabi ko. Hayaan mo silang umakyat sa entablado. Bakit? Dahil mas masakit ang pagbagsak kapag nanggaling ka sa itaas. Gusto kong makita ng buong Maynila. Ang tunay na kulay nila. Nasa kwarto kami nag-aayos. Hindi kami nagsuot ng itim para magluksa. Nagsuot kami ng pula, kulay ng dugo, kulay ng apoy, kulay ng tapang. Si Liza, suot ang isang gown na nagpapakita ng kaniyang kagandahan. Si Michelle, elegante at taas noo. At ako, suot ko ang aking pinakamagandang alahas. Ang mga diamante na binili ko mula sa sarili kong pawis. Handa na ba kayo? Tanong ko sa kanila. Huminga ng malalim si Liza. Handa na po ako, Nay. Para kay Angel. Para sa sarili ko. Sumakay kami sa limousine. Pagdating namin sa hotel, nagkagulo ang mga photographer. Hindi nila kami inaasahan. Alam ng lahat na pinalayas na si Liza. Alam ng lahat ang chismis. Kaya gulat na gulat sila nang makita kaming bumaba ng sasakyan. Taas noo kaming naglakad papasok sa ballroom. Ang tunog ng aming mga takong sa marmol na sahig ay parang tunog ng martilyo ng hukom. Tok, tok, tok. Napahinto ang mga nag-uusap. Napalingon ang lahat. Nakita ko si Don Roberto sa unahan.
may hawak na baso ng champagne. Nakita ko si Adrian sa tabi niya. Nakangiti habang nakikipagkamay sa mga senador at CEO. Nang makita nila kami, nawala ang ngiti sa mga labi nila. Namutla si Adrian. Parang nakakita ng multo. Nilapitan kami ng security. "Ma'am, wala po kayo sa guest list," sabi ng gwardya. "Kailangan niyo pong umalis." Tumingin ako sa gwardya. Ngumiti ako ng matamis. "Iho," sabi ko ng malakas para marinig ng mga nasa paligid. "Ako ang may-ari ng kumpanyang nagbabayad sa event na ito. At ako rin ang nagbabayad sa sweldo mo." Nanlaki ang mata ng gwardya. Umatras siya. "Pasensya na po, ma'am. Tuloy po kayo." Naglakad kami papunta sa gitna. Umupo kami sa bakanting mesa na malapit sa entablado. Ramdam ko ang tingin ng lahat. Ramdam ko ang kaba ni na Don Roberto at Adrian. Nagbubulungan ang mga tao. Di ba iyan ang asawa na pinalayas? Bakit sila nandito? Sino iyong kasama nilang babae? Hayaan niyo silang magtaka. Hayaan niyo silang mag-isip. Dahil mamaya, wala nang tanong na maiiwan. Ang matitira na lang ay ang katotohanan. Ito na, ang bitag. At kusang loob na pumasok ang mga daga. Nagsimula ang programa. Umakyat si Don Roberto sa entablado. Ang kapal ng mukha. Ang kinang ng suot niyang tuksedo. Kinuha niya ang trophy. Itinaas niya ito. Pumalakpak ang mga tao. Kinuha niya ang mikropono. "Maraming salamat," panimula niya. "Ang parangal na ito ay para sa aking pamilya. Sa loob ng 40 taon, pinahalagahan ko ang integridad, ang katapatan." Integridad. Muntik na akong matawa ng malakas. "Sa negosyo," patuloy niya, "kailangan mong maging tapat. Kailangan mong alagaan ang iyong pangalan. Ito ang pamana ko sa aking anak na si Adrian." Tumingin siya kay Adrian na nasa ibaba ng entablado. Ngumiti si Adrian. Iyon na ang hudyat. Tumingin ako sa aking IT specialist na nasa control booth. Tumango ako. Biglang namatay ang ilaw. Namatay ang mikropono ni Don Roberto. "Hello? Hello?" Kinatok niya ang mic. Biglang lumiwanag ang malaking LED screen sa likod niya. Hindi na logo ng awards night ang nakalagay. Ang nakalagay ay malalaking letra. Ang katotohanan. Nagulat ang mga tao. Akala nila ay parte ito ng presentation. Biglang lumabas ang mga dokumento. Isa-isa. Ang mga bank transfer papunta sa mga offshore accounts. Ang mga peking pirma ni Liza sa mga loan documents. Ang audit report na nagpapakita ng nawawalang 102 milyong piso. Ang nakasulat sa screen. Nakawan, pamemeke, money laundering. Narinig ko ang singhap ng mga tao. Diyos ko, bulong ng katabi kong ginang. Totoo ba yan? Namutla si Don Roberto sa entablado. Sinubukan niyang harangan ang screen gamit ang katawan niya. "Patayin niyo yan! I-off niyo yan!" sigaw niya. Pero hindi pa tapos. Nagbago ang imahe sa screen. Video naman. Nahati ang screen sa dalawa. Sa kaliwa, si Adrian na nakaluhod kay Michelle, 3 taon na ang nakararaan. Sa kanan, si Adrian na nakaluhod kay Liza noong nakaraang taon. Sabay na tumugtog ang audio. "Patawarin mo ako. Nagbago na ako. Ikaw lang ang mahal ko." Sabay na sabay. Parehong script, parehong iyak, parehong panluloko. Natahimik ang buong ballroom. Katahimikan na nakakabingi. Tumingin ang lahat kay Adrian. Nakita ko siyang nanginginig. Ang lalaking mapagmataas. Ang lalaking nambubuli ng asawa. Ngayon ay parang basang sisiw na gustong magtago sa ilalim ng lupa. Tumayo si Michelle. "Ako si Michelle," sigaw niya sa gitna ng katahimikan. "At isa ako sa mga niloko ng lalaking yan." Tumayo si Liza. "Ako si Liza," sabi niya ng malakas. "Asawa niya ako at ninakawan nila ako ng pangalan at pera. Nasira ang kanilang pangalan sa isang iglap. Ang man of the year, ngayon ay man of shame. Wala nang palakpak. Ang naririnig ko na lang ay ang bulungan ng pagkamuhi. Ito ang ganti ng api, hindi dahas, kundi katotohanan." Bago pa makababa si Don Roberto sa entablado, bago pa makatakbo si Adrian palabas, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga ahente ng NBI, kasama ang mga pulis. Ang dami nila, kumislap ang mga flash ng kamera ng media. Hindi ito press release.
Ito ay breaking news. Roberto Westbrook. Adrian Westbrook, sigaw ng NBI chief. Kayo ay inaaresto para sa kasong qualified theft, falsification of documents, money laundering, at violence against women. Lumapit ang mga ahente. Hinawakan nila ang kamay ni Don Roberto. Ang kamay na humawak ng trophy kanina, ngayon ay nilagyan na ng posas. Rinig na rinig ang click ng bakal. Ang sarap pakinggan. Lumapit ang pulis kay Adrian. Nagpupumiglas siya. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Sigaw niya. Kilala ka namin. Sagot ng pulis. Ikaw ang manloloko. Pinusasan siya. Kinaladkad sila palabas ng ballroom. Habang dinadaan sila sa harap ng aming mesa. Tumigil si Adrian. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya kay Liza. Puno ng luha ang mata niya. Pero alam kong luha iyon ng takot, hindi ng pagsisisi. Nay, tawag niya sa akin. Liza, tulungan niyo ako. Pamilya tayo. Huwag niyo naman akong hayaang makulong. Tumingin si Liza sa kaniya. Wala nang pagmamahal sa mata ng anak ko. Awa na lang. Awa sa isang taong napakababa. Ako ang sumagot. Tumayo ako at hinarap siya. Malamig ang boses ko. Mas malamig pa sa yelo. Wala kang karapatang tawagin akong nanay, sabi ko. Ang pamilya, hindi nagnanakaw. Ang pamilya, hindi nananakit. Lumapit ako ng kaunti. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya ko, Adrian. At sa kasamaang palad, hindi ka nakasama doon. Dinala na sila ng mga pulis. Wala na silang nagawa. Ilang buwan ang lumipas, lumabas ang hatol. Hinatulan sila ng korte. 20 taong pagkakakulong. Walang parole. Pinagbayad sila ng danyos. 150 milyong piso ang kailangan nilang ibalik dahil wala silang perang pambayad. Kinuha ng korte ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanila. Nabawi ko ang kumpanya. Nabawi ko ang mga lupa. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nabawi ko ang dignidad ng anak ko. Noong gabing iyon, pagkatapos ng pag-aresto, umuwi kami. Niyakap ni Liza si Angel ng mahigpit. Ligtas na tayo, anak. Sabi niya, wala nang takot, wala nang pangamba. Ang imperyo ng kasamaan ay bumagsak na. At kami ay nakatayo pa rin. Matatag, buo, at mas malakas kaysa dati. Ito ang katarungan. Ito ang kapangyarihan ng isang ina. At dito nagtatapos ang kanilang kasamaan. At dito, nagsisimula ang aming bagong buhay. Lumipas ang ilang linggo. Mabilis ang takbo ng panahon kapag payapa ang iyong puso. Parang kailan lang. Ang bigat ng mundo ay nakapatong sa aming mga balikat. Parang kailan lang. Ang luha ng anak ko ay walang tigil sa pagpatak. Pero ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Nandito kami ngayon sa Dalampasigan, sa isang pribadong resort sa Batangas. Malayo sa ingay ng Maynila. Malayo sa magulong mundo ng mga Westbrook, 5:00 ng hapon. Ang oras, kung kailan ang araw, ay humahalik sa dagat. Ang ganda ng kulay ng langit. Kulay kahel, kulay ginto, parang painting na iginuhit ng Diyos para lang sa amin. Nakaupo ako sa isang silyang kawayan. Ramdam ko ang dampi ng preskong hangin sa aking mukha. Amoy ko ang alat ng dagat. Pinagmamasdan ko sila. Ang aking mag-ina, si Liza, ang anak ko, at si Angel, ang gapo ko. Nagtatakbuhan sila sa buhanginan. Rinig na rinig ko ang halakhak ni Angel. Ang sarap pakinggan, parang musika sa aking pandinig. Ilang linggo na ang nakararaan. Ang batang iyan ay takot na takot. Yakap-yakap ang kaniyang manika habang nakaupo sa parke. Pero ngayon, tignan niyo siya. Malaya, masaya, walang takot. Tumigil si Liza sa pagtakbo. Tumingin siya sa akin at kumaway. Ngumiti ako at kumaway pabalik. Ang anak ko, ang bago kong anak. Hindi na siya ang babaeng nakita kong nakaupo sa park bench na mukhang basahan. Hindi na siya ang babaeng nanginginig kapag tumatawag ang asawa. Siya na ngayon ang CEO ng Coastal Cargo Solutions. Tama ang narinig ninyo. Siya na ang nagpapatakbo ng kumpanya. Noong nakaraang Lunes, sinamahan ko siya sa opisina. Suot niya ang isang charcoal gray na suit. Nakapusod ang buhok. Disente, elegante. Pagpasok niya sa lobby ng building,
tumahimik ang lahat. Ang mga empleyado na dati ay hindi siya pinapansin dahil utos ni Don Roberto. Ngayon ay nakatayo, nakaabang. Magandang umaga po, Ma'am Liza. Bati ng gwardya. Good morning, Miss Blackwell. Bati ng receptionist. Blackwell. Binalik na niya ang apelyido niya. Ang apelyido ng kaniyang ama. Ang apelyido ko. Tinanggal na niya ang Westbrook sa kaniyang pangalan. Dahil ang pangalang iyon ay simbolo lamang ng sakit. Naglakad siya papunta sa executive elevator. Taas no, pero hindi mayabang. May ngiti sa kaniyang mga labi. Ngiti ng isang taong dumaan sa apoy pero hindi nasunog. Pagdating namin sa opisina. Sa kwartong dating inuukupa ni Don Roberto, wala na ang mga gamit ng matanda. Wala na ang amoy ng mamahaling tabako. Pinalitan na ni Liza ang lahat. Maliwanag na ang kwarto. May mga bulaklak, may litrato ni Angel sa mesa, umupo siya sa silya. Ang silya ng president. Humarap siya sa akin. Nay, sabi niya. Kaya ko ba to? Hinawakan ko ang kamay niya. Anak, ang kumpanyang ito ay itinayo ko para sa'yo. Nasa dugo mo ang pagiging matatag. Kayang-kaya mo ito. At hindi ako nagkamali. Sa loob lang ng ilang araw. Naayos niya ang mga gusot. Nabayaran ang mga supplier. Binalik ang tiwala ng mga kliyente. Nalaman ng lahat na ang mga Westbrook ay mga manloloko. At nalaman din nila na ang mga Blackwell ay tapat. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay nakukuha sa tamang gawa at nakuha ni Liza ang respeto ng lahat habang nag-iisip ako. May tumabi sa akin sa dalampasigan, si Michelle, ang babaeng naging susi sa aming tagumpay, ang babaeng dating biktima. Ngayon ay kapatid na namin. Ang ganda ng sunset, Tita Vivian, sabi niya. Oo nga iha, sagot ko. Kasing ganda ng bagong simula, si Michelle. Hindi na rin siya ang dating Michelle na takot, gamit ang kalahating ₱1,000,000 na ibinigay namin sa kaniya bilang tulong. At gamit ang danyos na nakuha niya mula sa kaso. Nagtayo siya ng isang foundation. Voice United ang pangalan. Isang organisasyon para sa mga kababaihan, para sa mga katulad niya. Para sa mga katulad ni Liza, mga babaeng dumanas ng pang-aabuso, pisikal man, emosyonal o pinansyal. Bumisita kami sa opisina niya sa Quezon City kahapon. Simple lang ang lugar, pero puno ng pag-asa. May mga volunteers. May mga lawyer na tumutulong ng libre. May mga psychologist. Nakita ko si Michelle nakausap ang isang ginang. Ang ginang ay umiiyak. May pasa sa mukha. Takot na takot. Nakita ko kung paano hawakan ni Michelle ang kamay ng ginang. Huwag kang matakot, narinig kong sabi ni Michelle. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Lalaban tayo. Naluha ako habang pinapanood ko iyon. Ang sakit na dinanas ni Michelle. Ginamit niya itong lakas para tulungan ang iba. Hindi niya hinayaang maging bilanggo siya ng nakaraan. Sa halip, ginamit niya ang kaniyang karanasan para maging susi sa kalayaan ng iba. Humarap sa akin si Michelle ngayon dito sa dalampasigan. Tita, sabi niya, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa tapang niyo, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa takot. Hinaplos ko ang likod niya. Hindi iha. Tayo ang nagtulungan. Ang lakas ng kababaihan ay nasa pagkakaisa. Tumakbo palapit sa amin si Angel. Hinihingal. May hawak siyang isang seashell. Isang kabibe. Maputi. Pero may basag sa gilid. Lola! Tita Michelle! Mommy! Sigaw niya. Look! Ang ganda! Lumapit din si Liza. Umupo kaming tatlo sa buhanginan habang pinapakita ni Angel ang kabibe. Anak, sabi ni Liza. Basag na yan oh, may sira na. Tumingin si Angel sa kaniya. Inosente ang mga mata. Okay lang po, Mommy, sabi ng bata. Maganda pa rin siya, kahit may basag. Kasi nakarating siya dito sa Pampang. Matapang siya, kasi kinaya niya ang alon. Natigilan kaming tatlo. Nagkatinginan kami. Sa bibig ng isang bata. Nanggaling ang pinakamalalim na aral, ang kabibe na iyon. Siya ay kami. Kami ay basag. Kami ay nasugatan. Kami ay pinalayas. Niloko. Iniyakan.
Hinampas kami ng malalakas na alon ng buhay, pero nandito pa rin kami. Nakarating kami sa Pampang. At dahil sa mga basag na iyon, dahil sa mga peklat na iyon, mas naging maganda kami. Mas naging matibay kami. Niyakap ni Liza ang anak niya. Oo nga anak, bulong ni Liza. Napakaganda niya. Parang ikaw, parang tayo. Pinanood ko silang magyakapan. 3 henerasyon. Ako, si Liza, si Angel, at si Michelle na parte na rin ng aming pamilya. Wala na ang mga Westbrook. Nasa kulungan na sila. Binabayaran na nila ang kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas. Wala na silang kapangyarihan sa amin. Ang pera nila, ang impluwensya nila, wala nang halaga dahil ang tunay na yaman, ang tunay na kapangyarihan ay ang kapayapaan ng loob at ang pagmamahal ng pamilya na hindi ka iiwan. Ngayon, gusto kong kausapin kayo. Kayo na nanonood sa akin ngayon. Mga kumare, mga kapwa ko lola, mga nanay, mga anak. Alam kong marami sa inyo ang may pinagdaraanan. Marami sa inyo ang lumuluha ng patago tuwing gabi. Marami sa inyo ang nagtitiis sa asawang mapanakit o sa biyenang mapanglait. Marami sa inyo ang nag-iisip na wala na kayong pag-asa, na huli na ang lahat para magsimula muli. Makinig kayo sa akin. Tignan niyo ako. Tignan niyo ang pamilya ko. Akala namin, katapusan na ng mundo noong araw na iyon sa parke. Akala namin, wala na kaming bukas. Pero tignan niyo kami ngayon. Ang pagbangon ay posible. Ang hustisya ay posible. Gusto kong tandaan ninyo ang sasabihin ko. Ito ang aral ng aking buhay. Ang tunay na pagmamahal, hindi nananakit, hindi nanguuto. Hindi ka nito ihihiwalay sa pamilya mo. Hindi ka nito pagbabawalan na maging masaya. Hindi ka nito pipigain hanggang sa wala nang matira sa'yo. Kapag ang pagmamahal ay masakit na. Kapag ang pagmamahal ay puro takot na. Hindi na iyan pag-ibig. Pang-aabuso na yan. At huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi na kailangan niyong magtiis para sa mga anak niyo. Hindi. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay niyo sa mga anak niyo ay isang inang masaya, isang inang malaya, at isang inang may respeto sa sarili. Tignan niyo si Angel. Kung nanatili kami sa poder ng mga Westbrook, lalaki siyang takot. Lalaki siyang naniniwala na ang babae ay sunod-sunuran lang. Pero dahil lumaban kami, lalaki siyang matapang. Lalaki siyang alam ang halaga niya. Kaya kayo, huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Huwag kayong mahiya. Ang hiya ay para sa mga gumagawa ng masama. Hindi para sa mga biktima. May Diyos na nakatingin sa atin. Siya ang bahala sa lahat. Pero kailangan nating kumilos. Kailangan nating maging matapang. Sabi nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaming mga kababaihan, kaming mga ina, maaari kaming umiyak, maaari kaming masaktan, maaari kaming madapa, pero hinding-hindi kami susuko. Kami ay babangon dahil kami ang ilaw ng tahanan. At walang sino man ang pwedeng pumatay sa ilaw na iyon. Tumingin ako muli sa dagat. Lumulubog na ang araw, pero hindi ako malungkot dahil alam ko, bukas, sisikat muli ang araw. Isang bagong umaga, isang bagong pag-asa para sa akin, para kay Liza, para kay Angel, para kay Michelle, at para sa inyo. Ako po si Vivian Blackwell, isang ina, isang lola, isang survivor. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Sana ay nakuhaan niyo ito ng lakas. Sana ay naging inspirasyon ito sa inyo. Huwag niyong kalimutan, mahal kayo ng Diyos at may halaga kayo. Ingatan niyo ang inyong mga sarili. Ingatan niyo ang inyong pamilya at lagi niyong tandaan, ang tunay na reyna ay hindi yung may korona, kundi yung babaeng kayang ibangon ang kaniyang pamilya mula sa kahit anong pagsubok. Hanggang sa muli, paalam at mabuhay kayong lahat.